Hello at welcome sa ating channel. Ngayong araw, panoorin natin ang kakaibang pangyayari sa mundo na nakuna ng kamera. Mga hindi inaasahang kaganapan sa kalikasan. Pero bago natin simulan, inaanyayahan ko ang lahat na i-like muna ang ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. July 1, 2025, matapos maranasan sa bansang Portugal ang heatwave, namataan sa kalangitan ng dagat ang tila isang malaking tsunami na paparating. Pero ang nakikita pala ay hindi alon, kundi isang kakaibang anyo ng ulap. Tinatawag ang pinomeno na yan bilang roll cloud. Isang paalala ito na hindi lahat ng nakikita natin ay palaging totoo. Kada taon, milyon-milyong turista ang dumadayo sa Yosemite National Park sa California. Ito'y upang masaksihan ang isang pambihirang palabas ng kalikasan na tinatawag na firefall. Tuwing buwan ng Pebrero, kapag tumama ang isang sikat ng araw sa tamang anggulo sa talon, nagiging tila nag-aapoy na lava ang tubig na dumadaloy sa waterfall. Isang ilusyon na nililikha ng liwanag at kalikasan na nag-iiwan ng tanawing para bang isang nagliliyab na waterfall. Laking takot ng mga turista sa Taiwan noong September 19, 2022 nang bigla na lamang lumindol habang nasa kalagitnaan sila ng ekspedisyon. 等一下，先不要放手，地震。 Kitang-kita sa video kung gaano kabayolente ang paggalaw ng buong kagubatan. Wala nang nagawa ang mga hiker kundi dumapa na lamang at magdasal. Base sa mga seismologists, ang lindol na yumanig sa kagubatan ng Taiwan noong araw na yun ay may magnitude level na 6.8. May mga bagay talaga sa mundo na mahirap ipaliwanag. Tulad na lang ng batong to na nagbubuga ng tubig, tinatawag itong fountain rock. Hindi makapaniwala ang mga tao sa Iran nang umulan ng dugo. Ang kakaibang pinomeno na ito ay tinatawag na blood rain. Pero huwag kayong mag-alala, isa lamang itong ilusyon ng kalikasan. Nangyayari ito dahil sa kakaibang uri ng lupa sa Hormuz Island ng bansang Iran. Ang lupa dito ay mayaman sa iron oxide, isang volcanic mineral na kulay pula. Kapag nahalo ito sa tubig ulan, lumilikha ito ng impresyon na tila dugo ang dumadaloy sa mga daan at sapa. Hindi ito edited at lalong hindi rin gawa ng AI. Ang nakikita niyong pink beach ay tunay na tanawin at matatagpuan ito sa Dalian, Liaoning Province of China. Isang pambihirang obra ng kalikasan na nag-iiwan ang tanawing tunay na kahanga-hanga na para bang galing sa isang fairy tale. Ang pinomena na to ay tinatawag bilang tree steaming. Nangyayari ito pag ang araw sa umaga ay direktang tumama sa puno na may yelo. Nagkukos ito upang mag-usok ang puno. Speaking of steaming, alam mo ba na nangyayari din ito sa katawan ng tao? Nangyayari ito kapag mabilis ang evaporation ng pawis sa malamig na paligid. Lumalabas ang init ng katawan sa malamig na lugar kaya umuusok. Tinatawag ito bilang condensation. Ang body steaming ay hindi masama sa kalusugan ng tao. Bagkus, senyales ito na malusog ang pangangatawan ng individual. Parang mga batang nagtampisaw sa dagat ang mga taga Cape Town, South Africa nang maranasan nila ang kakaibang pangyayari na tinatawag na sea foam phenomena. Ayon sa mga eksperto, ang mga bula ay nabubuo dahil sa mataas na level ng surfactant molecule sa tubig dagat. Kapag malakas ang hangin at hampas ng alon sa dalampasigan, nai-stimulate ang mga kemikal na ito at nagiging napakaraming bula na para bang dagat ng sabon. Bagamat medyo malansa ang amoy ng foam, tinitiis na lang ito ng mga tao kapalit ng kasiyahan at kakaibang karanasan. That's like 10 feet. That's weird. Matapos madiskubre ang batong ito noong 2017 sa Michigan, USA, naging popular ito sa mga kolektor. Sino ba namang hindi mamamangha sa umiilaw na bato? Umiilaw ang bato sa tuwing ma-expose sa UV light o araw. Tinatawag itong Upper lights, isang uri ng bato na mayaman sa fluorescent soda light. Wow!
Alam mo ba na ang malaparaisong lugar na to ay matatagpuan lamang sa Asia? Kilala sa Vietnam ang falls sa tawag na Ban Gioc Falls. Sa panig ng China, tinatawag nila itong Det Yan Falls. Isa ito sa pinakamalaking talon sa buong Asia. Ayon sa mga lokal, ang talon na ito ay isang regalo mula sa langit. Madalas itong tawaging Niagara Falls of Asia, kaya't hindi katakataka na napabilang ito sa UNESCO tentative list para sa hinaharap na pagkilala. Ang entrance fee sa Ban Gioc Falls ay nagkakahalaga lamang ng $3 o kulang-kulang 200 pesos. Sa maliit na halaga, pwede ka nang sumakay sa balsang kawayan habang kumakain sa tabi ng talon. At oo, shared tourism site ito ng Vietnam at China. Papalamang ba naman ng China? Kahit nasa mismong border ito ng Vietnam, pareho silang nakikinabang sa kinikita ng pasyalan. Sa bilis ng kanilang dive, para silang mga bala na tumatama sa tubig. Kilala ang mga ibon na to sa kanilang diving skill at excellent vision. Sila ang Northern Gannets, isang uri ng seabirds na may napakatibay na bungo na kayang sumalo ng impact tuwing gagawin nila ang high speed dive. Kaya nilang sumisid ng hanggang 35 meter sa ilalim ng dagat para habulin ang kanilang pagkain. Naranasan ng mga taga Kathmandu, Nepal ang kakaibang fenomena kung saan ang lupa ay tila isang gelatin, malambot, bumabalik kapag tinatapakan at parang masarap talunan. Tinatawag ang ganyang klaseng phenomenon bilang lone bubble. Nangyayari ito sa tuwing natatrap ang tubig sa loob ng lupa at walang malabasan. Dahil dito, parang nagiging inflatable trampoline ang sahig. Nakakatawang tingnan pero delikado rin kapag napunit at biglang lumabas ang tubig. Reverse waterfall. Sa sobrang lakas ng hangin, na itutulak niya pabalik ang tubig ng waterfall. Gumagawa ito ng nakakamanghang impresyon na pataas ang agos ng tubig. Kakaiba ang trip ng isang babae sa Indonesia. Inakyat niya mismo ang isang bulkan na nagbabadyang sumabog. Ang bulkan na ito ay ang Mount Dukono, isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansang Indonesia. Bagamat delikado, alam ng babae ang kanyang ginagawa dahil ang pagbuga ng usok sa lugar na ito ay hindi na bago. Sa katunayan, ang Mount Dukono ay tuloy-tuloy na nag-aalboroto mula pa noong 1933. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil. Kaya naman ang usok na ibinubuga ng bulkan ay bahagi na ng pang-araw-araw na realidad ng mga residente. Tinatawag ang waterfall na to bilang Devil's Pool. Matatagpuan sa bansang Zimbabwe. Sa kabila ng panganib, marami pa rin gumagawa ng daredevil stunt dito upang magpasikat. Aray ko! Nangilabot ang mga residente sa Australia na makita nila sa pantalan ang isang napakalaking sapot ng gagamba na bumalot sa buong lugar. Ayon sa mga eksperto, ang kakaibang fenomeno na ito ay tinatawag na ballooning o sheet webbing. Nangyayari ito kapag ang milyon-milyong gagamba ay nagsanib pwersa para sa kanilang survival. Naglalabas sila ng kanilang mga sapot para mas mabilis silang makarating sa mas mataas na lugar upang makatakas sa tumataas na tubig dulot ng pagbaha. Isa itong kamangha-manghang halimbawa ng survival tactics ng mga gagamba. Isang patunay na kahit mga insekto lang sila, taglay nila ang likas na katalinuhan ng kalikasan. Naranasan nyo na ba ang ganitong klase ng ulan? Alam nyo ba na may dalawang uri ng fenomeno na ito? Una, ang downburst. Ito ay parang isang malaking tipak ng ulan na bigla na lang bumabagsak sa isang bahagi ng lugar. Para bang may giant water bucket na binuhos mula sa langit. Pangalawa, ang microburst. Ito naman ay mas malawak, parang sabay-sabay na pagbuhos ng ulan sa iisang lugar na kadalasang mas malakas at mas mapanganib. Ang downburst ay nangyayari dahil sa sobrang lakas ng hangin sa itaas ng ulap. Itinutulak nito ang ulan pababa ng buong pwersa, kaya bigla itong bumabagsak na parang isang higanting alon mula sa langit.
Mistulang tsunami wave ang mga ibong to sa dagat. Tinatawag ito bilang murmuring birds. Nagtataka ka rin ba kung bakit hindi nagkakabagaan ng milyong-milyong ibon sa kabila ng kanilang malikot na paggalaw sa himpapawid? Ito ay dahil sa kanilang koordinasyon at reaction time na may bilis na 76 milliseconds. Pero syempre, hindi pa rin sila uubra sa reaction time ng pusa. Alam na ng balyena na maraming naghihintay sa kanyang palabas. Kaya naman, ito ang ginawa niya. Nagpasikat siya sa kanyang mga tagahanga. Ang very satisfying fenomeno na to ay tinatawag bilang ice tsunami. Nangyayari ito dahil sa malakas na hangin na nagtutulak sa yelo papuntang pantalan. Nakakita ka na ba ng gantong klaseng bato? Tinatawag ito bilang glass rock. Noong araw, pinaniniwalaan na ang glass rock ay naghahatid ng swerte kaya kinukolekta ito ng mga mayayaman dati. Green sea turtles ang pinakamalaking lahi ng pagong sa buong mundo. Herbivore sila, meaning mga damo at lumot lang ang kinakain nila. Gayunpaman, patuloy pa rin silang lumalaki. Unpredictable ang mga natural disaster, kaya kailangan lagi kang alisto sa paligid. Talaga namang namumukadkad sa ganda ang puno ng sakura. Cultural symbol na ito ng bansang Japan. Ngunit alam mo ba na pwede mong maranasan ang cherry blossom experience sa Pilipinas? Tinatawag ito bilang Palawan cherry o di kaya naman ay balayong. Bato? Lumulutang sa tubig? Yes, hindi ka namamalikmata. Tinatawag yan bilang pumis. Ang nag-iisang bato na may kakayahang lumutang sa tubig. Sobrang gaan. Sa katunayan, hindi pa aabot sa 1 kilo ang isa sa mga batong yan. Nagmumula ang pumis sa batong binubuga ng bulkan mula sa volcanic eruption. Kung may batong lumulutang sa tubig, meron din namang batong lumulutang sa piling bahagi ng lupa. Hindi makapaniwala ang mga tao sa Vietnam noong July 28, 2016 nang tamaan sila ng malakas na ipo-ipo. Dahil diba, bibihirang tumama ang ipo-ipo sa Asia. Sa isang video nga na nakunan ng dashcam, kitang-kita ang lakas ng buhawi nang salantain nito ang talipapa. Sa totoo lang mababa talaga ang bilang ng nasasawi dahil sa buhawi. Base sa datos ng World Meteorological Organization, nasa humigit kumulang 1,000 katao lang ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito. Ang pinakadelikadong bahagi ng isang buhawi ay hindi lang ang hangin mismo, kundi ang mga debris, mga bagay na tinatalsik at binabato nito sa paligid na parang bala ng shotgun na lumilipad sa paligid ng ipo-ipo. Ang imaheng ito ay nakuna noong April 17, 2016. Ang nakikita nyo ay isang kakaibang kaganapan sa ating araw na tinatawag na coronal mass ejection. Sa tuwing nangyayari ito, naglalabas ang araw ng napakalakas na radiation na may kakayahang makaapekto sa ating teknolohiya mula sa Wi-Fi, GPS, komunikasyon at minsan pati sa power supply. Nagkakaroon ng coronal mass ejection kapag naiipon ang sobrang magnetic energy sa isang bahagi ng araw. Kapag nangyari yon, bigla itong puputok at magbubuga ng napakalaking enerhiya palabas. Pagdating sa iba't ibang klase ng mga buhawi, ito ang final boss. Tinatawag ang gantong klaseng ipo-ipo bilang supercell, ang pinakamalaking buhawi na kinakatakutan ng lahat. Kaya niyang wasakin ang anumang madaanan niya.
Ang kahanga-hangang waterfall na to ay matatagpuan sa Iceland. Makikita sa likurang bahagi ang mala-realistic na lava ng bulkan. Kung nakapunta ka na ng Sagada, I'm sure naranasan mo na rin to na halos abot kamay mo na ang mga ulap. Isang napakalaking halimaw ang nahuli ng mga manggagawa sa Dominica Rainforest. Kailangan pa itong iangat ng excavator para lamang mabuhat. Pinaniniwalaan na ang nahuling anaconda ay aabot sa 10 talampakan ang haba. Hindi mo ito makikita sa kahit saang parte ng mundo. Ang video na to ay mula sa NASA Curiosity rover. Ito ang pinakamalinaw na imahe ng Mars na nakuna ng kamera noong August 5, 2012. Ang kakaibang bahaghari na ito ay tinatawag na glow ray phenomenon, isang bilog na rainbow na hindi basta-basta nakikita. Madalas itong lumilitaw kapag nasa mataas kang lugar tulad ng bundok o eroplano. Ang glow ray phenomenon ay malamistikong kaganapan sa kalikasan na talaga namang kahanga-hanga. Very magical ang eksperimentong ito, kung saan makikita ang mula na unti-unting nagyayelo. Sa video na to, parang umuusok ang bundok. Ang penomeno na yan ay tinatawag na lavender cloud. Nasasaksihan ito sa bundok ng Gibraltar. Kilala ang Saudi bilang mainit na lugar. Ngunit, alam mo ba na umuulan din sa kanila ng yelo? Kadalasan itong nangyayari tuwing winter season at early spring. Nararanasan ito ng mga Arabo sa piling lugar tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Abril. أمطار مستمرة وبرد غزير وكثيف جدا على Nakakita ka na ba ng gantong kaperpektong rainbow? Namataan ito sa Japan noong April 14, 2025. Kilala ang nilalang na to bilang Sea Ammoni. Kung tawagin sa Tagalog ay bulaklak dagat. Nagmistulang sikat ng araw ang pagsabog ng bulkan sa bansang Azerbaijan noong July 4, 2021. Nakakakilabot makita kung gaano kabilis mangyari ang trahedya kapag ang bulkan ay nag-alboroto. Nangyari ito noong November 11, 2024 sa bansang Colombia. Speaking of Colombia, alam nyo ba na ang pinakamadugong mud volcano eruption ay nangyari din sa Colombia noong November 13, 1985? Kilala ang sakuna bilang Armero Lahar. Kinasawi ito na mahigit 25,000 katao. Kung pamilyar kayo sa viral na larawang to, isa yan sa sanhi ng pinakamasalimuot na natural disaster sa kasaysayan ng mundo. Ang perpektong bilog na yan ay kakaibang pinomeno na nangyayari sa malalamig na lugar. Kilala ang pinomeno sa tawag na ice pancakes. Walang special effects sa video na to. Ang ganyang klaseng phenomenon kung saan naging kulay berde ang kalangitan ay indikasyon na may malakas na bagyong paparating. Kadalasan ang bagyo ay may kasamang malakas na ipo-ipo. Ang video ay nakunan sa South Dakota, Amerika bago tumama ang malakas na buhawi noong July 6, 2022. Nakakita ka na ba ng kidlat na galing sa lupa? Sa bansang Guatemala naman, kakaibang kidlat ang nasaksihan habang nangangalit ang Fuego Volcano noong August 17, 2024. Sakit sa ulo ng mga residente ng California, USA ang tumbleweed tornado. Paano mo nga naman lilinisin yan kung pati pinto naharangan na? Tunay na kahanga-hanga ang ganda ng nilalang na to. Kilala sila bilang Greater Flamingo, ang pinakamalaking lahi ng flamingo sa buong mundo. Kung ganito ang puno mo, hindi ka na mag-aalala na baka may umakyat upang nakawin ang bunga. Hindi makapaniwala ang mga Arabo sa Saudi nang may lumalabas na static discharge sa dulo ng kanilang daliri. Ang penomeno na yan ay tinatawag bilang St. Elmo's Fire.
Nangyayari yan sa mataas na lugar. Pag naranasan nyo yan, magtago agad kayo sa safe na lugar dahil indikasyon yan na may malakas na kidlat na tatama. Ganito itsura ng plasma lightning. Nagmistulang underground bunker ang taniman ng mais matapos manalasa ang ice storm. Nangyayari yan dahil sa mabilisang pagbago ng temperatura sa lugar matapos ang baha. Hindi yan vortex o ipo-ipo sa dagat. Yan ay water evaporation. Umuusok ang ibabaw ng ilog dahil sa temperature gap ng ilog sa kanyang paligid. Mabibilang mo ba kung gaano sila karami? Kung siniswerte ka nga naman talaga itlog sa loob ng itlog. Sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw. Huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share na rin ito sa mga kaanak, kaibigan at kahit sinong kakilala nyo na gustong matuto. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na upload.